Pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay isang kapisanang binubuo ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Itinatag ito noong Agosto 8, 1967 sa pamamagitan ng deklarasyon sa Bangkok kung saan ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand ang mga bansang unang naging kasapi nito. Ang ASEAN ay isang samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na nagkakaisa para magtulungan sa iba't ibang larangan tulad ng ekonomiya, seguridad at kultura. Itinatag ito noong Agosto 8, 1967 sa pamamagitan ng Bangkok Declaration. Ang mga unang bansa na naging kasapi nito ay ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Sa madaling salita, ang ASEAN ay isang grupo ng mga kalapit bansang nagtutulungan para sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Nang nakita ng iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya ang kabutihan ng pagiging kasapi ng ASEAN, kalaunan ang bansang Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar at Cambodia ay sumapi na rin dito. Nang dahil sa mga benepisyo ng pagiging kasapi ng Association of Southeast Asian Nations, ay unti-unti rin silang sumali sa samahan. Kabilang dito yung Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar at Cambodia. Sa madaling salita, nadagdagan ng mga kasapi ng ASEAN dahil nakita nila ang mas nakakabuti ang pagtutulungan para sa kapayapaan at pag-unlad ng rehiyon. Noong Hulyo 23, 2006, sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta, formal siyang lumagda sa kasunduan ang maging kasapi sa loob ng 5 taon. Samantala, ang Papua New Guinea ay kasalukuyang nasa katayuang tagamasid mula 1976. Sa ilalim ng pamumuno ni Jose Ramos Horta, nagpahayag ang Timor-Leste ng hangaring maging kasapi ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN at nagsimula ang proseso ng pagpasok nito sa samahan. Samantala, ang Papua New Guinea ay may katayuang observer o tagamasid sa ASEAN mula pa noong 1976 na taon. Ibig sabihin, nakikilahok ito sa ilang pagpupulong ngunit hindi pa naman ganap na kasapi. Dumako naman tayo sa mga layunin ng ASEAN. Layunin ng samahan na ito na may taguyod ang paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng kultura ng mga kasapi at pagpapalaganap ng kapayapaang pangrehiyon. Ang mga bansang kasapi ng ASEAN ay nakapagpatibay ng mga pangunahing layunin para sa pakikipag-ugnayan ng bawat isa. Pinagtitibay ng mga kasapi ng ASEAN ang sumusunod na layunin. Ang panguna nating layunin ay mapanatili at mapangalagaan ang kapayapaan, katiwasayan at katatagan ng higit pang magpalakas ang mga pinaghahalagahang simulain tungo sa kapayapaan sa rehiyon. Sa layuning ito, nais nilang siguraduhin na nanatiling tahimik at maayos ang mga bansa sa rehiyon. Ibig sabihin, iniiwasan ang gulo, away at digmaan at palakasin ang pagtutulungan at paggalang sa isa't isa para maging ligtas at payapa ang lahat. Para sa sunod na layunin ng ASEAN ay magkaroon ng higit na katatagang pangrehiyon sa pamamagitan ng pagtataguyod ng higit pang pagtutulungang pampolitika, pangkaligtasan, pangkabuhayan at pangkultura. Para sa layuning ito, nais nilang maging mas matatag ang mga bansa sa rehiyon sa pamamagitan ng mas malapit na pagtutulungan, ibig sabihin, magtulungan sa usaping pamahalaan, seguridad, ekonomiya, o kabuhayan at kultura para mas maunlad at maging matibay ang samahan ng bawat isa. Para naman sa susunod na layunin ng ASEAN, matiyak ang mga mamayan at mga kasabing bansa ng ASEAN ay nabubuhay ng mapayapa kasama ng iba pang bansa sa kalakihang mundo sa isang kapaligirang makatarungan, malaya at nagkakasundo. Ninanais ng layuning ito na siguraduhin na ang mga tao at mga bansang kasapi ng ASEAN ay namumuhay ng tahimik at maayos, hindi lang sa loob ng rehiyon, kundi pati rin sa pakikitungo sa ibang bansa sa mundo. Layunin nilang magkaroon ng patas, malaya at maayos na ugnayan sa lahat para maiwasan ang gulo at hindi pagkakaunawaan. Para naman sa susunod na layunin, pababain ang antas ng kahirapan at paunlarin ang mga bansang ASEAN
sa pamamagitan ng pagdadamayan at pagtutulungan. Nais nilang mabawasan ang kahirapan sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Gagawin ito sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagdadamayan ng bawat bansa para sabay-sabay silang umunlad at gumanda ang buhay ng kanilang mga mamamayan. Ang susunod na layunin ay matugunang mabuti alinsunod sa simulain ng masaklaw na seguridad, ang lahat ng uri ng pananakot, mga krimeneng nagaganap, at mga hamon na umiiral sa labas ng bansa. Sa layuning ito ay ninanais nilang maging handa ang mga bansa sa anumang banta o panganib, tulad ng krimen at iba pang mga problema na maaari manggaling sa labas ng bansa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at maayos na seguridad, mas mapoprotektahan nila ang kanilang mga mamamayan at bansa laban sa iba't ibang uri ng pananakop. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana kayo may naunawaan at may naintindihan. Maraming salamat.